So, yun po bossing, no? Magandang araw po sa inyong lahat. For this video tutorial, gagawa tayo ng Wi-Fi hotspot from zero config to working setup po. So, yun bossing, hindi po ako eksperto pagdating sa Mikrotik. So, bali, itong gagawin ko is base lang po sa akin nalalaman at nababasa sa Wi-Fi GitHub po. So, yun, umpisahan na po natin to mga bossing, no? So, first step natin is changing interface po. So, sa interface, yung Ether 1, palitan po natin ng ISP. Then, yung Ether 2, palitan din po natin ng AP. Then, yung Ether 3, palitan din po natin ng AP. Then, Ether 4, palitan po ng Open for open connection or personal use. Then, WLAN, enable lang natin. Then, AP bridge. Tapos po, yung SSID, gawin natin Wi-Fi hotspot. Then, yung country, palitan natin yan ng Philippines. So, Philippines sa kalam. Okay. Then, apply. Then, okay. So, palitan ko din yung name niya, which is WLAN-AP sa general. WLAN-AP. So, yun. Okay na, bossing. Since okay na yung interface natin, sa next step tayo, gawa tayo ng bridge. So, sa bridge, plus sign, then bridge, dash hotspot for hotspot, then plus sign bridge dash for open connection naman tong bridge na to. So yun, open, then okay. Okay na yan bossing. So gawa naman tayo sa may assign port to bridge naman bossing. Sa plus sign, sa ISP palitan natin ng AP, then hotspot, then apply, okay, then plus sign again. Sa Ether 3, AP, apply, then okay. Then, another one, sa WLAN natin, AP, then apply, okay. Then, the last one is yung sa ating open connection, which is yung open, then, bridge open, apply, okay. So, yun. Okay, so, nawala yung ating, naglag-out yung Mikrotik natin, and, marireconnect din naman yan, bossing. And, that's normal, bossing, no? So, normal lang naman po yun. Kung hindi man mag-recon bossing, i-recon nyo na lang po manually. So, yun. Since tapos naman din na yung ating pag-assign port to bridges, yan. Sa next step na tayo is assign bridges IP address. So, sa IP, then addresses. Tapos, bossing, nga pala, depende po yung gagamitin yung IP sa inyong hotspot or sa open connection. Depende na yan bossing sa gusto nyo. Kung gusto nyo 10.0.0.1 or kung ano man yan, bahala po kayo. Sa akin po ang gagamitin ko is 10.0.0.1 sa bridge 1 hotspot. Yan, \24 then apply, okay. So, plus sign again. Ang gagamitin ko sa open connection ko is 192.168-5-1 then change ko sa bridge open, apply, then okay. Since tapos na tayo mag-assign ng IP address sa ating bridges, pwede tayong dumiretso sa ating ISP DHCP client po. So yun, bali sa IP DHCP client po, Ether 1 ISP, then apply, then okay. So waiting tayo mag-bound. So ayun, nag-bound naman bossing. So, pwede tayo mag-masquerade. So, sa IP. Then, firewall. Sa mainnet. Plus sign po. Sa general. Then, yung out interface po nito is Ether 1 ISP. Then, action. Masquerade po. Then, apply. Then, okay. Since okay na po yun, bossing. Lagyan naman natin ng DNS yung ISP natin. IP. DNS. So, as usual, yung gamit na DNS, 8.8.8.8 and 8.8.4.4. Then, allow remote request, apply, okay. So, since okay na yun, bossing, check natin kung meron ng internet yung ating Mikrotik. So, sa may new terminal, okay. Then, okay, so, ping google.com. So, check natin kung may internet na. So, yun bossing, may pumapasok na internet sa ating Mikrotik. So,
Next step na tayo, bossing. Create DHCP server for open connection. So, lalagyan natin internet yung ating open bridge. So, yung PC ko magkaka-internet na sa IP. DHCP server. Then, plus DHCP setup. Then, sa may bridge open. Then, next. Then, next. Then, next. Next. Then, next. Yun. Setup was complete successfully. So, okay, bossing. Since okay na yun, pwede na natin sigurong, ayun, na disconnect ulit ako, bossing, no? So, that's normal kasi nagka-internet na yung PC ko. So, recon lang ulit, bossing, kung hindi mo mag-auto-recon. So, since yan, may internet na siguro yung PC ko. Okay, may internet na yung PC ko. Check natin sa fast.com. Okay. So, ang ibig sabihin lang yan, bossing, is successful yung ginagawa natin. Pwede tayo mag-proceed sa create hotspot server, bossing, no? So, sa may IP, then hotspot, sa may servers, hotspot setup, then sa may hotspot, yung bridge hotspot natin, then next, dito, bossing, yan, 10.0.0.2, bossing. Madalas kong pinapalitan yung ginagawa kong 10 para yung 10.0.02 hanggang 10.009 is yun ang ina-assign ko sa mga node MCU ko para hindi na magka-conflict sa mga client IP. So, yun lang, bossing. Bali, kung gusto nyong gayahin nyo. Kung ayaw nyong gayahin, okay lang po yan, bossing. So, next. Then, next. Next. Then, next. Okay, so yun, bossing. So, nakagawa tayo ng hotspot. Then, yung pinaka 1Pi initial script, paste natin sa terminal, bossing. Makikita nyo to sa files ko or sa 1Pi GitHub po. So, 1Pi script. Then, select ko lang po lahat ito. Then, copy. Then, balik tayo sa Microtech. So, open natin yung terminal. Sa yung terminal. Yan, terminal. Then, paste ko lang dito. Then, enter. So, mamaya, bossing, magagamit po natin kung ano yung mga script na yon. Stay tuned lang po sa video. So, next lang po tayo, bossing. Add admin user for Node MCU. So, bali, preparation na po ito para sa ating conslat config mamaya. So, punta tayo ng system, then users, then add tayo ng admin. So, sa plus sign, ang lalagay ko dito is Bendo1, yan, then full, tapos password 123, yan, 123, then comment, syempre para hindi maligaw, 15 Bendo1, yan, okay, then apply, then okay. So, yun, bossing, since natapos natin tong ating first step, bossing, sa next step tayo is pag-flash ng Node MCU, pag-setup, at pag-bindings.